Isang kakaibang lalaki ang biglang lumabas mula sa bato. Siya ay nakasuot ng level 3 na armor. May level 3 na helmet sa kanyang ulo. Ang kanyang kakaibang anyo ay nagdulot sa mga sundalo na ituring siya bilang isang mapanganib na kaaway. Lahat ay itinaas ang kanilang mga fire pylons at nagpakawala ng matinding pag-atake. Gayunpaman, ang ganoong katinding puwersa ng apoy ay walang epekto. Sa kaunting pagsisikap lamang, agad niyang naihagis ang isang 5 toneladang kotse sa ere. Sa sandaling iyon, bumaba si Superman mula sa langit. Agad niyang hinarap ang atake ng halimaw. Nagsimula silang maglaban ng harapan. Sa ikinagulat ng lahat, ang lakas ni Superman ay natalo ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay hinawakan ng halimaw ang kanyang ulo at inihagis siya pataas sa langit, 10,000 metro ang taas. Pagkatapos ng ilang mga round, lubusang natalo si Superman. Siya ay naipit sa lupa at walang awang binugbog. Sa kritikal na sandaling ito, isang lalaki ang sumugod para tumulong. Tinawag niya ang kanyang Iron Man suit at gumawa ng magarang pagpasok. Nagpaputok siya ng desperado sa halimaw, ngunit ang mga kamay ng kalaban ay hindi tumigil sa paggalaw. Sa ilalim ng mabibigat na suntok ng halimaw, si Superman ay nasa bingit ng kamatayan. Sa wakas, naglunsad ang lalaki ng isang malapitang pag-atake na sa wakas ay nakabasag sa depensa. Malinaw na kahit siya ay hindi makayana ng isang buong lakas na hampas mula sa halimaw. Tumingala si Superman sa pagkabigla. Sa kanyang hindi makapaniwala, ang kaaway ay kamukhang-kamukha niya. Sa pamamagitan ng malaking butas sa helmet, kitang-kita ang pagkagulat ni Superman. Hindi niya inasahan na ang isa pa ay magmumukhang peking bersyon niya. Sa susunod na segundo, pareho silang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo, para bang may telepatikong koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Nang tumakbo ang halimaw sa bilis ng liwanag, hindi mapakali si Superman dahil hindi ito ang unang beses na nakaranas siya ng mga guni-guni. 3 araw ang nakalipas, pumunta si Superman sa isang maunos na dagat. Nakita niya ang isang nuclear submarine na na-stranded sa lalim na 10,000 metro. Nang papalapit na siyang iligtas ito, tinamaan siya ng matinding sakit ng ulo. Bumuhos ang hindi mabilang na piraso ng alaala sa kanyang isipan. Sa susunod na sandali, nawalan ng kontrol ang kanyang katawan at bumagsak sa dagat. Sa loob ng submarine, nagkagulo ang mga tauhan. Dahil sa pagkasira ng pressure chamber, mabilis na lumulubog ang submarine. Ang napakalaking presyon ay nagdulot ng pagbitak at matinding tagas sa katawan ng barko. Di nagtagal, naabot ng sasakyan ang limitasyon nito. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa loob. Kung kumalat ito sa nuclear reactor, lahat ay mapapahamak. Nang handa ng sumuko ang mga tauhan, biglang bumaba ang presyon sa paligid nila. Ang submarine ay nagsimulang umangat ng tuloy-tuloy. Lahat ay nagulat. Hindi nagtagal, lumitaw ang submarine sa ibabaw at pagkatapos ay kakaibang lumutang sa ere. Lumabas na nagkamalay si Superman sa tamang oras. Hawak ang napakalaking barko na may bigat na 10,000 tonelada, inilagay niya ang submarine ng ligtas sa pampang. Sa pamamagitan ng kanyang binoculars, nakita ng nagulat na kapitan si Superman sa labas. Nang mapagtanto ng mga tauhan, nakakaligtas lang sa kamatayan, na nakatagpo sila ng isang maladyos na nilalang, lahat sila ay nagsimulang magdiwang at magalak. Ngunit si Superman, na binabagabag ng kanyang kamakailang pangitain, ay malayo sa pagiging panatag. Samantala, ang kakaibang lalaki ay nakarating sa isang walang araw, nagyayelong lupain. Tinanggal niya ang kanyang sirang helmet, hinubad ang lahat ng kanyang armor, at maliban sa isang maitim na bahagi sa pagitan ng kanyang mga kilay, halos magkapareho ang kanyang katawan at mukha kay Superman. Pagkatapos ay bumuga siya ng apoy mula sa kanyang bibig, sinusubukang patibayin ang hiyas sa kanyang dibdib. Ngunit kahit ano paman, gaano man katagal niyang sinunog ito, nanatiling hindi nagbabago ang hiyas. Agad itong ikinagalit niya. Sa susunod na sandali, isang malabong imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Kasabay nito, nakaramdam si Superman ng isa pang matinding sakit ng ulo, tila muling nagkakaugnay ang dalawa at ang hiyas. Hindi nagtagal, natuntun siya ng kakaibang lalaki. Kapag nagkita ang gusgusing kakaibang nilalang at ang tunay na Superman, anong klaseng mga kislap ang lilitaw? Habang maglalaban na sana ang dalawa, sila'y nagkabuhol-buhol. Ang hiyas sa dibdib ng kakaibang nilalang ang humila sa kanila, papalapit sa isa't isa. Kahit gaano pa kalakas ang kanilang puwersa, hindi sila makakawala. Nang makita ang panganib, agad na tinawag ng lalaki ang kanyang martilyo. Pagkatapos ay malakas niyang hinampas. Pagkatapos ng malakas na tunog, agad na nagkahiwalay ang dalawa. Nang makita niyang hindi siya makakalamang, agad na tumakas ang kakaibang nilalang. Pagkatapos sinabi ng lalaki na ang enerhiya ng hiyas ay maaaring gamitin upang matuntun siya, kaya't humingi siya ng tulong sa militar. Ngunit nang gamitin nila ang mga satellite upang hanapin ang kakaibang nilalang, hindi nila ipinaalam kay Superman. Sa halip, nagpadala sila ng 3 binagong mandirigma upang hulihin siya. Sa harap ng napakalakas na kakaibang nilalang, lubos na nalampasan ng mga cyborg. Samantala, naramdaman din ni Superman ang lahat at agad na nagmamadaling pumunta. Sa oras na ito, isa na lang ang natitirang cyborg. Sa kritikal na sandali, dumating si Superman sa tamang oras. Umalis ka na, kinuha ng cyborg ang hiyas at agad na tumakas. Nang makawala sa hila ng hiyas, muling naglaban ng dalawa.
ngunit hindi pa rin siya katapat ng kakaibang nilalang. Sa sandaling iyon, dumating ang lalaki sa kanyang battle suit upang tumulong. Inipon niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa martilyo. Bagamat pansamantalang, naubos ang enerhiya ng battlesuit. Sa susunod na segundo, pinalipad siya ng kakaibang nilalang gamit ang isang suntok. Nang makita ang kanyang kasamang malubha, biglang sumabog ang lahat ng kapangyarihan ni Superman. Inilunsad niya ang isang mabangis na pag-atake sa halimaw na hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong lumaban pabalik. Sa wakas ng sa isang nakamamatay na hampas, itinulak niya ito diretso sa ibang dimensyon. Sa huli, matagumpay na naresolba ang krisis.